Saan po natin yung Bible natin sa 1 Peter chapter 1 verses 6 hanggang 7 po. First Peter chapter 1 verse 6 to 7. Opo. Sige po. So, babasahin ko po siya sa ESV ko po siya babasahin. Ang sabi po niya, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, than perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen. So, sa Tagalog po, sabi po niya, para maintindihan po natin ng maigi. Sabi po niya sa verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Yun po ang sabi ni Apostle Peter. So dito po mga kapatid, kung babasahin po natin yung context po niya, is tungkol po sa hope o kaya pag-asa po nating mga mananampalataya. Kasi kung saan po yung, sabi nga po niya dito sa verse 7 na kung yung ginto daw po na nasisira ay dumadaan po sa apoy. Nang sa gayon lumabas po yung quality niya. Kasi kapag matatandaan po natin na kapag kinukuha naman po sa ilalim ng lupa, yung ginto ay hindi naman po siya lantay talaga, hindi po siya nagiging 24 carats, kundi kinakailangan muna na dumaan po siya sa apoy. So gayon din naman po tayong mga mananampalataya na sa buhay natin, although mga mananampalataya na po tayo, dadaan din po tayo sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Bakit po tayo kinakailangan na dumaan sa mga uri ng pagsubok? Big po bang sabihin ay hindi po tayo mahal ng ating Panginoon? Hindi po dahil sa ganun mga kapatid, kundi dahil gusto ng Panginoon na lumabas yung tunay na uri ng ating pananampalataya sa Kanya. Di po ba? Dumadaan po tayo sa iba't ibang mga pagsubok kasi gusto ng Panginoon na kumbaga is kumbaga sa ano yun, yung iron is mapanday tayo kumbaga. 'Di ba? Yung mamold yung ating pananampalataya, talaga lumabas yung quality ng ating pananampalataya sa Kanya. So dito, ano po ba yung sinasabi dito sa 7 na mahayag yung pararangalan, sabing ganon. So yung marireveal yung glory ng ating Panginoon. So ibig sabihin po nun mga kapatid ay bakit po marireveal yung glory ng ating Panginoon? Kasi sa tuwing tayo po ay nalalampasan natin yung mga pagsubok na yan, napapapurihan ang ating Panginoon kasi nakikita yung kung paano tayo ginagabayan ng ating Panginoon. Kasi sabi po niya dito sa verse 5, kung babasahin natin, sabi niya, sapagkat kayo sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi po niyang ganun mga kapatid. So ibig sabihin po nun sa lahat po ng ating mga pagdadaanan, hindi po natin yun magagawa kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung wala yung tulong ng ating Panginoon, hindi po natin magagawa kung ano man yung mga hindi natin malalampasan lahat po ng mga pagsubok na ating pagdadaanan. Ngunit dahil po sa gabay at pagpatnubay ng ating Panginoon, makakaya po natin lahat ng pagsubok na ating dadaanan at lalabas po yung totoong quality ng ating pananampalataya na kagaya po ng ginto na dadaan sa apoy, nagiging 24 carats po siya. Ganun din naman po tayo mga kapatid. So, yun lamang po at magandang gabi po. Amen. Salamat po sa devotion at Presi. Meron po bang katanungan po kayo doon po sa
diniscuss po sa atin ni Ate Presi dun sa kanya pong devotion? Wala po, PA. Okay po. About yung iba po. Wala rin po kami. Okay po. Sige. So since hindi sumasagot yung iba, so I assume na wala rin kayong katanungan dun sa devotion ni Ate Presi. Salamat po Ate Presi sa share mo po na devotion at talagang tunay nga sabi nga ni Ate Presi na para tayong ginto na nire-refine. Kasi yung tama, totoo yun, yung ginto, di ba? Pag sinubject yan sa init, lalabas yung kanyang mga impurities. Matatanggal yung kanyang mga impurities. Lalabas yung pureness. Kung merong word na pureness. Pureness. Yung purity or purified. Pure gold yun. Di ba? Pure gold. Merong grocery nun, di ba? Pure gold. So lalabas yung talagang purong ginto na sinabject kasi sa init. So basically ang sinasabi ni Ate Presi kanina na yung mga pagsubok na mga nararanasan natin, yun yung kung ikukumpara sa ginto, tayo yung ginto, tapos yung mga pagsubok na nararanasan, yun yung init. Na through those sa mga pagsubok ay napupurify tayo. Kasi yung mga impurities, pag sinabing impurities, yun yung mga unwanted elements or unwanted substances. No, so natatanggal siya doon sa gold. Gold 'yun. Now, pagdating sa atin, through diyan sa mga pagsubok nating nararanasan ng sabi is napupurify din tayo. No? In one way or the other. And of course, depende 'yun sa will and purpose ng Lord, no? Because 'yun naman ang reason talaga, no, kung bakit nararanasan natin yung mga nararanasan natin, because yun yung will ng Lord bilang kanyang mga anak. Will niya na mag-persevere tayo. Amen. Salamat po Ate Presi. And once more, nais ko lang pong sabihin sa inyo, so gaya nga po ng last Bible study natin na napag-agrihan natin na bago tayo mag-i-start ng ating Bible study, meron munang magpe-present ng short devotion. So ngayon, ang nag-present ay si Ate Presi. So next Monday, can be any of you. Sabi ko nga magtatawag ako randomly. So ibig sabihin lahat po tayo dapat naka-prepare. No, pero ngayon dahil nagpresenta na po si Ate Presi bago ako magtawag, yan. Sinakluluhan kayo ni Ate Presi. So kaya si Ate Presi na. Ayan. Pero next time, kung walang mag-volunteer, magtatawag ako. Okay po? So, be sure na meron po kayong nag-aral kayo na muna or meron na kayong devotion bago po tayo mag-attend dito sa ating Bible study para po pag natawag po kayo, meron po kayo may share. Hindi naman kinakailangan na mahaba. 5 minutes, 3 to 5 minutes, that's enough. No? Short passage lang. So, hindi naman kinakailangan kasi Bible study na magba-Bible study naman tayo, no? But ang point lang is na hindi natin na kumbaga tayo sa mga sarili natin nandoon yung nagkukusa din tayo na nag-aaral, no? Yun po yung purpose natin doon. And of course, para marinig din po natin, mabigyan din po kayo ng platform para makapag-exhort ng salita ng Diyos. Okay po? Amen po ba? Agree po ba? Opo, Pastor. Amen po. Yan. About si Ate Catherine, okay ka ba doon? Ate Christina, Good evening po, PA. good evening. Good evening po sa lahat. Okay po. Crystal, Opo. lahat kayo. Ate Roslyn, si Kuya Jeff, Ate Kes. Ayun, sabi ni Kuya Jeff at ni Ate Kes agree.
So ganyan ang gagawin natin, no, every Monday. Bago tayo mag-start ng ating Bible study, magkakaroon tayo ng devotion. Okay. Sige. So start na tayo. Saglit lang po. Saan na yung... Yan. Okay. So let me share my screen. Saglit lang po. Yan. Please let me know if nakikita niyo na po yung aking screen. Opo, Pastor. Nakikita na. Okay. Nakikita na Sige. po. Okay po. Sige. So malinaw naman yung boses ko. Medyo malayo kasi ako sa computer. Okay. Sabihin nyo na lang po kung hindi nyo naririnig gaano yung boses ko para i-adjust ko kasi malayo ako sa computer. Malinaw naman po. Yun. Salamat po, Ate Roslyn. So, sige po, mag-start na po tayo sa ating pag-aaral and hopefully matapos natin ito hanggang 10 o'clock. Okay. So, ang ating pong topic na pag-aaralan po ngayong gabi is about covenant. Parati natin naririnig about covenant, no? Naririnig ko yan kahit noon pa, noong ano pa lang ako, bago-baguhan pa lang Kristiyano, naririnig ko na siya madalas na nako-quote ng pastor or ng mga leaders, no, nasasabi nila about sa covenant ng Lord. Now ngayon, pag-aralan natin ano ba talaga yung covenant na tinutukoy, no? So meron kasing actually sa Bible marami pong covenant, no? Merong yun nga yung Old Covenant, nakikita niyo po diyan, nakalagay diyan. Old Covenant at meron din yung New Covenant. Mababasa po natin yan, ang ating pong passage, mababasa po natin sa Book of Hebrews, chapter 8, verse 6. Ano? Ito po ay highlight ko po. Yan po ang ating passage. Ang sabi po dyan, but the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one and it is founded on better promises. No? So, ang tinutukoy dito na merong old covenant, no? Yung covenant, yung old covenant na na-receive, ang sinasabi pa nga dito na superior to theirs as the covenant which he is mediator is superior to the old one, no? So, yun ngayon ang ating pag-aaralan. Ano ba yan? Okay? Yan po yung ating pag-aaralan. Now, let's start with this. Definition of covenant. Ang sabi po dito, a covenant is a formal binding agreement or pledge between two parties. So, ibig sabihin, kasunduan, kumbaga, no? Sa Tagalog, ayan po ang covenant, kasunduan. Kayo po ba, may nakaranas na po ba sa inyo na nakipag-covenant or nakipag-agreement or nakipag-contract, anong tawag dun? Nagpasa-ilalim or sumapa-ilalim sa contract? May naranasan na po ba kayo? Opo, Pastor. Ano pong contract? Employment contract po. Ha? Employment contract. Yun, employment contract. Ano, yun yung very common yan, di ba? Employment contract, ay sabi ni Kuya Jeff and Ate Kes, marriage contract. Si PJ nagtaas ng kamay. Yes, PJ? Nasagot na, marriage contract. Ayun, marriage contract. No? So maraming klase. Ang isa nga is employment contract. Actually, yung employment contract. Kasi yung covenant is a very, very old term kasi yan eh. Pero ibig sabihin lang yan is a binding agreement, no? Agreement between two parties. Yun yung covenant eh. No? So, ang very common nga para sa atin, lalo na sa atin na mga nagtatrabaho dito sa Middle East, is yung ating employment contract. Diba? Kapag may dispute, saan ba pumupunta? Siyempre, dun sa employment contract, diba? So, kasi yun ang napag-agrihan, no? So,
kapag hindi nasunod yung kontrata, anong nangyayari? So, nagkakaroon ng anong tawag doon, yung non-fulfillment ng contract. So, na bibreak yung yung agreement. So, merong mga nagbabayad ng mga penalties, merong mga kaukulang mga mga penalties or mga anong tawag doon, mga fees na or nakalimutan ko yung term. Yung kumbaga pagka yung binayolate mo yung contract, yung ano ba yung tawag doon, yung para ma-appease kumbaga. But anyway, mamaya pag naalala ko yung term, sabihin ko na lang. Okay, so yan po yung covenant. So it is like a contract, but while a contract is a legal agreement involving specific terms and requirements, a covenant is a life agreement in which the parties pledge themselves to one another. Okay, so yun pala ang ibig sabihin ng contract, no? Ng covenant. It's a life agreement in which the parties pledge themselves to one another. Kagaya nga, ito nandirito sa chat message, sabi ni Kuya Jeff, sabi rin ni Pastor Joan, marriage contract, no? So it's a life agreement, no? Marriage contract in which the parties pledge themselves to one another. Yan. A marriage is a form of a covenant. Ayan. So, nabasa na nga natin kanina. In the case of God's covenant with His people, it is His pledge to be their God. Yun. No? Diba, nabasa natin sa Biblia at mamaya mababasa natin yan na ang sabi ng Panginoon, that I will be your God and you will be my people. No? So, yun yung pledge ng Lord. Yun ang pledge ng Diyos sa atin. Well, ang kausap niya nung time na yun ng mga Israelita. But of course, that is still true to us and for us, no? So, in the case of God's covenant, with His people, it is His pledge to be their God. And for them, to reserve themselves as His people. Yun kasi ang sabi ng Lord, I will be your God and you will be my people. So basically, pag sinabing Old Covenant, basically the Old Covenant was God's prescribed means of maintaining a right relationship with Him and receiving forgiveness for offenses against Him before He sent Jesus to give His life to pay the full and complete penalty for our sin. Makita natin dito, this is a relationship, no, yung Old Covenant. Kasi ang sabi ng Lord, I will be their God and you will be my people. Yun yung relationship nandoon, no? Nandoon. Pero wala pa doon yung ngayon kasi ang relationship natin sa Lord, di ba? We are His children, no? We are the children of God. Although sinasabi niya rin na ang mga Israelite that time is His children, pero hindi kagaya sa New Testament, talagang very obvious na or very bold na sinasabi ng Lord na through the Lord Jesus Christ, na ibig sabihin ng sinasabi ng Diyos, ng God the Father, that through the Lord Jesus Christ we have become heirs, no? We have become children of God. Okay? So so yun po yun. Now, nasa na ba tayo? Dito na tayo. So the Old Covenant as established with Israel, sabi nga. Yan. Sabi po ni Kuya James, listener daw po siya. It's okay po, Kuya James. Nasa trabaho ka ata, no? Okay. So the Old Covenant as established with Israel was based on God's law, God's laws and promises for the people, and on the people's faithfulness and obedience to God. Makita natin yung Old Covenant kasi ang nakapaloob doon is yung mga batas, no, yung mga laws, saka yung mga promises, no, sinasabi ng Lord, pag ginawa mo to, ito ang kaakibat na kapalit niyan or kaakibat na reward. So yun yung mga promises ng Lord at yung mga laws na sinasabi pag sinunod mo to, itong mangyayari, no? So yun yung mga lumalabas or kumbaga yun yung pinaka-covenant in the Old Testament. Yes.
Okay? Based on God's laws and promises for the people and on the people's faithfulness and obedience to God. So as long, ito yung nangyayari, as long as the people were faithful to God and abided by the conditions and requirements of the covenant, no? So ibig sabihin, as long as ginagawa mo yung sinasabi ng batas, no? At hindi ka sumusuway dito, they would enjoy a special relationship with Him. So as long as ginagawa nila yung nakasaad sa batas, they would enjoy a relationship with God and experience the life and purpose He desired for them. No? But that is as long as nagagawa nila yung mga commandments. No? And we all know na hindi nila nagagawa. Kaya nga sabi, every year, kinakailangan nilang mag-sacrifice, no? For the atonement of their sins kasi hindi talaga nila nagagawa ng 100%, no? So the provisions of the old covenant, however, were designed to be temporary. Okay, so temporary lang kasi yung covenant na ibinigay ng Lord. Yung ang tinutukoy nating covenant dito, yung old covenant. The provisions of the old covenant, however, were designed to be temporary and to symbolize and foreshadow the perfect covenant. The truth is, yun eh. No? Yung covenant kasi, ang pinopoint out nun, or yung law, ang pinopoint out nun ang Panginoong Jesus, no? Which is the new covenant that was to come. Okay? Yun sabi diyan. Symbolize and foreshadow the perfect covenant, which is the new covenant that was to come. This new covenant is God's plan of spiritual salvation and a renewed relationship with people based on the life and sacrifice of His Son, the Lord Jesus Christ. So, ito na ngayon yung new covenant na alam natin sa panahon natin, no? Yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo, no? Kung yung before yung old covenant is pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, no? And of course, yung pagsunod na yun, kinakailangan it is by faith din, no? Kasi kung hindi by faith, hindi mo rin magagawa, no? So, kaya sabi rito, whose work on earth fulfilled and replaced all of the provisions of the old covenant. Unlike the old covenant rituals and sacrifices that had to be constantly repeated, Jesus' work and personal sacrifice was perfect and complete. No, in particular, ang tinutukoy nito is yung mga rituals, yung mga sacrifices. No, sabi ko nga every year kailangan nilang mag-sacrifice ng bull, no, ng goat doon kung saan doon lumabas yung scapegoat para sa kasalanan ng mga Israelita. No, doon po natin makikita 'yan. Now, nandito rin po 'yan sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 18. Basahin po natin. Yan, kung nakikita nyo. Iangat ko na konti para makita nyo. Yan. Christ sacrifice once for all. Ang sabi po dito, the law is only a shadow of the good things that are coming. So nakita nyo, ang sinasabi, yung batas is only a shadow. Ibig sabihin, kung, di ba ikaw, for example, ako, si Aldrin. So, yung anino ko, sino yun? Ako yun eh. Anino ko yun. No, shadow ko yun. Ako yun. Pero, yung anino ko is, kumaga, figura lang or just a reflection or not a reflection. Ano pa lang, kumaga yung opaque ng aking figure. No? Pero hindi talaga ako yun. No? So, ang sinasabi ng Biblia sa atin, yung law, which is the old covenant, is only a shadow. Shadow lang yun nung what is to come. Shadow lang yun ng Panginoong Hesus. No? So the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason,
it can never be by the same sacrifices repeated endlessly year after year make perfect those who draw near to worship, no? Kasi when the people goes to worship the Lord, goes to worship God, kinakailangan nilang year after year, kinakailangan nilang magpa-cleanse, no? Kinakailangan nilang sacrifice ng para sa kanilang mga kasalanan, no? Ibig sabihin hindi nagagawa nung sacrifices na talagang totally i-cleanse sila or linisan sila, no? Kundi patuloy sila nakakagawa ng mga kasalanan. Kaya sinasabi dito na sa yung ito daw, it can never by the same sacrifices repeated endlessly year after year make perfect those who draw near to worship. Maring sinasabi niyo, ano itong sinasabi ni Pastor Aldrin na sacrifice? Kasi po, nung unang panahon, ang presence po ng Lord ay nandoon po sa tinatawag natin na tabernacle. Ay, nakikita niyo po dyan dito. Tabernacle, kung saan po gumagalaw yung aking mouse. At doon po, nandoon po yung may tinatawag po na holy place at most holy place. Doon sa most holy place, nandoon ang presence ng Lord. Now, para po makapasok doon, kinakailangan you are blameless, wala kang kasalanan because God is a consuming fire. Yung kanyang holiness will consume you kapag ikaw ay merong kasalanan. So ang ginagawa po ng high priest para madala niya yung mga kasalanan na ikinonfess ng mga Israelita sa kanya ay kinakailangan niyang mag-sacrifice para sa kanyang kasalanan, no? Para sa kanyang mga kasalanan. So, para pagpasok niya po dun sa most holy place ay hindi siya ma-consume. Kung saan doon niya po i-sprinkle yung dugo ng blood ng lamb para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ng mga Israelita. So ngayon, ang sinasabi dito, no, na hindi itong paulit-ulit na ginagawa nila na ritual na to, hindi nito kayang linisan talaga totally, no, ang kasalanan ng tao. Kaya ang sinasabi, it's just a shadow of what is to come, and that is the Lord Jesus Christ, because we all know, no, yung sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus, yun na yung eternal na sacrifice, no? Kumbaga, hindi na kinakailangan year on year. Because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, we can come to God through the Lord Jesus Christ. We can enter the most holy place through the Lord Jesus Christ. No, yun po yung sinasabi. So sabi dito sa verse 2, otherwise they would not have stopped being offered, for the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifices and offerings you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. See? They were offered in accordance with the law because sino ba ang nagbigay nung law na yun? Ang Diyos din naman, di ba? Pero ang sinasabi dito, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire. Hindi yun talaga ang gusto ng Lord. Ngunit ipinigay lang yun ng Lord sa mga Israelita as a shadow, no, of what is to come, no? Yung gagawin ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi natin kanina, it's just a shadow of what is to come. Okay, nasan tayo? Ayun. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Then he said, here I am. I have come to do your will. He set aside the first to establish the second. No? So ibig sabihin, ito yung sinasabi nating
He set aside the first, yung old covenant to establish the second. The second is the new covenant. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all, no? So this time, because of the Lord Jesus Christ, no, hindi na kailangan na every year mag-sacrifice para sa kasalanan ng tao, ng sanlibutan, but na-cleanse na tayo once and for all. However, dito maraming kumbaga nalilito. Kasi sinasabi nila na dahil daw sa sacrifices na ginawa ng Lord, ang buong sanlibutan ay na-cleanse na. Well, totoo at hindi. Okay? Totoo na sa ginawa ng Panginoong Hesus na nagkaroon ng kapamaraanan na ma-cleanse ang tao. Pero hindi yun para sa lahat. Meaning, para yun sa lahat, pero para sa lahat na mananampalataya. Ibig sabihin, kailangan mong sampalatayanan. Kung hindi mo sasampalatayanan, hindi yun magkakaroon ng fulfillment sa'yo, no? Tapos, ayun nga, hindi siya totoo kasi kailangan mong sampalatayanan, pero totoo siya doon sa mga sasampalataya, para sa mga sasampalataya sa Kanya. Kaya nga, ang salvation, no, is conditional, no? The love of God, the love of Christ is unconditional. Namatay siya kahit na makasalanan tayo. Wala siyang dinidiscriminate. Hindi niya sinabi, ayokong dyan kay Aldrin, makasalanan yan. Hindi ko hayaan na isacrifice ang buhay ko para kay Aldrin makasalanan yan. No, hindi naman ganun. No, even though makasalanan tayo, 'di ba nga, kinutya-kutya siya, minak siya, hindi naman niya deserving 'yun, wala naman siyang kasalanan. But still, no, pinako siya sa krus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay after 3 days. Nangyari yung dapat mangyari because ang kanyang love para sa atin is unconditional. Pero yung salvation na ino-offer niya para sa atin, ino-offer yun para sa lahat, pero conditional yun. At alam natin kung ano yung condition. Diba? Sabi nga, John 3:16, the best verse na magsasabi ng condition na yun is, ang sabi, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, diba? When we say whoever believes, that is a condition. No? Ibig sabihin, kung hindi ka nag-believe, and then hindi mapapasa iyo yung love na yun na inoffer ng Lord, no? Through the Lord Jesus Christ, na inoffer ni God sa kanyang, through sa kanyang anak. Okay? So, and by that we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Sa verse 11 sabi, day after day, every priest stands and performs these religious duties again and again. He offers the same sacrifices which can never take away sin. So ano sila kasi, 'di ba? Bago dumating ang Panginoong Hesus, paulit-ulit nagsasacrifice sila para sa kasalanan. Pero ang totoo hindi naman talaga natatanggal nito ang kanilang mga kasalanan. 'Di ba? Sabi nga doon kanina sa binasa natin, 'di ba? Ang sabi ng Diyos, ang totoo, ayaw mo nung mga sacrifices na yun. Even though ginawa siya in accordance with the law. No? Kaya lang binigay yun ng Diyos sa tao to prepare ang tao para dun sa parating na new covenant. So sabi dito, again and again, He offers the same sacrifices which can never take away sins. But when this priest, so sinatong priest na to, ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito, had offered for all time one sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. And since that time, He waits for His enemies to be made His footstool. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. The Holy Spirit also testifies to us about this. First, He says, this is the covenant I will make with them. After that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Then, He adds, their sins and lawless acts I will remember no more. And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. You see? No? So sacrifice for sins is no longer necessary. No? Kasi
ginawa na ng Lord once and for all. So hindi na kinakailangan paulit-ulit yung mga sacrificial offering na ritual na kagaya ng ginagawa ng mga Jews noon. Okay? So it was perfect and complete and everlasting. The Lord Jesus has provided the complete and perfect means of forgiveness, restoring people to a right relationship with God if they accept. Again, this is conditional, no? Yan. If they accept that forgiveness and surrender control of their lives to Him. This article summarizes the relationship between the Old and the New Covenant. So yan po yung ating pag-aaralan tonight. No? Yung relationship ng Old saka ng New Covenant. Okay? Now, kung babasahin niyo po yung Hebrews chapter 8 verse 10, hindi na natin to babasahin. Hindi pala verse 10, chapter pala yun. Hebrews chapter 8 hanggang Hebrews chapter 10. Pagbabasahin niyo po yan, diyan po dinidescribe yung mga iba-ibang aspeto ng Old Covenant. So hindi natin babasahin kasi mahaba, no? Pero nandito naman yung summary. And sabi nga dito, Hebrews chapter 8 to chapter 10 describes numerous aspects of the Old Covenant. For example, no, such as the worship, no, kung paano yung ginagawa yung pag-worship, yung mga regulations and sacrificial rituals performed in the Old Testament tabernacle, no, yung mga ritual na ginagawa nila sa tabernacle. It also discusses the various rooms, furnitures of this Old Testament worship center. No, kasi noon meron silang worship center, at yan yung sa tabernacle. Nahati yan sa tatlo, di ba? Hindi pala sa tatlo, maraming parte. Meron yung outer court, inner court, holy place, saka most holy place. Yan. Okay. Then, tingnan nga natin tabernacle furnishings. Tingnan natin kung anong meron dito. Yan. So ito yung mga makikita natin doon, no, sa tabernacle, yung mga furnishing. So nasan ito yung table, no? Ito yung lampstand, bronze altar, no? Yan yung mga makikita po natin doon. Ito yung Ark of the Covenant, yung dalawang cherubim. Kung sa loob, diyan po sa loob niyan, diyan ini-sprinkle yung blood. Okay, balik tayo. Yan. Okay. So the author has two-part purpose in describing these things. Sinong author yun? Yung author ng Hebrews yung tinutukoy po dyan. Okay. Ayan. Ang tinutukoy po dyan is yung author ng Book of Hebrews. Number 1, ang purpose niya is to contrast the high priest service in the earthly sanctuary under the Old Covenant with Christ's ministry as high priest in the heavenly sanctuary under the New Covenant. Second is to show how these various areas and activities of the Old Covenant foreshadows. Ano yung foreshadow? Yung mga prophetically points toward the ministry of the Lord Jesus Christ is in a symbolic way. The Lord Jesus is the one who initiated and established the New Covenant. So under the Old Covenant, salvation and right relationship with God came through a faith expressed by obedience to God's law and its sacrificial system. Sabi nga natin kanina, pag inuubay nila yung mga prescribed na law doon sa Old Covenant, no? Nandoon na nagiging masagana yung kanilang pamumuhay. Pero kung dinidisobey nila, wala ang blessing. So, ganun lang siya, no? Sacrifices in the Old Testament had 3 main purposes. One is they taught God's people the seriousness of sin. Okay? So, actually, yung law, ang ginawa ng law is, kumbaga minagnify niya na ang tao ay makasalanan at hindi niya kayang kumawala sa sarili niya lamang sa umiwas sa paggawa ng kasalanan, no? Ayun.
For example nga, opposition, defiance, and rebellion against God and His standards. And reflected the reality that it brings severe and tragic consequences. Sin separates people from a holy God and so extremely opposed to His pure and perfect nature that it requires the most extreme penalty, which is death. Diba? Basa natin yan sa Romans chapter 6, 23, diba? For the wages of sin is death. No? Well, sa panahon natin ngayon, masabi natin spiritual death, pero sa panahon nila noon sa Old Testament, kapag ka gumawa ka ng something na labag sa batas, may kaukulang mga penalty yan na kamatayan. Diba? For example, yung adultery. Diba, madalas even during the time of the Lord Jesus, nakikita natin they are stoning to death, no, yung mga people na nagko-commit ng adultery because it's against the law, no? So, yun ang kaakibat na kaparusahan, no, death. So people can only be forgiven, reconciled to God, and restored to a right relationship with Him through the cost of an innocent life and the shedding of the blood. Yun yung principle behind kung bakit sila nagsasacrifice, no? Ng buhay, ng mga lamb, ng mga goat, no? Because they believe, no, according to the law that has been prescribed also, not just that they believe, but they believe that because people can be forgiven and reconciled to God and restored to a right relationship with Him through the cost of an innocent life and the shedding of blood. Yun yung paniniwala kasi, no, na kanilang sinusunod. Kaya nga sabi dito, basa po natin sa Exodus 12:3-14. Sabi diyan, okay. Ito yung tagpo na to, yung Exodus, i-shortcut ko na lang kasi mahaba para maintindihan natin. Ito yung time na ang mga Israelita ay nasa Egypt. Okay? Tapos ayaw silang palabasin ni Pharaoh. So anong ginawa ng Lord? Every firstborn sa household ng mga Egyptian ay pinatay sila ng angel of death. Pero ang sabi ng Lord, para ma-save kayo, para hindi kayo hindi dumaan or mag-pass over yung angel of death sa inyong mga bahay, kailangan kayo ito, sabi niya, if any household is too small for a whole lamb, pass forward natin, yan. Sa verse 5, sabi ng Lord, the animal you choose must be year-old males without defect. No? So, ito yung animal na isa-sacrifice. And you may take them from the sheep or the goat. So, pwede daw i-sacrifice sheep or kaya goat. That it must be a year-old male without defect. Okay? Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the house where they eat the lamb. So inilagay nila yung dugo doon sa hamba ng pinto. Okay? Then that same night, they are to eat the meat roasted over the fire along with bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire with the head, legs, and internal organs. Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat it, with your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. So ito yung pinascribe sa kanila ng Lord. Kasi kung hindi nila gagawin to, yung angel of death ay papasok sa household ng mga Israelita at every firstborn doon sa kanilang household or sa household na yun na hindi ginawa ito ay mamamatay. Okay? So sa verse 12 sabi, on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals. So see, hindi lang tao, pati firstborn na animal.
and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. So now sa verse 13 sabi, the blood will be assigned for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So that's why sometimes naririnig po natin pag nagpi-pray, no, yung covering ng blood of the Lord, no? Naririnig natin yan madalas, di ba? Diyan po diyan po yun nahango, no? Kasi yung blood ng na sinacrifice nila, yung blood ng sheep or ng goat na without blemish na nilagay nila doon sa hamba, yun yung naging covering. Kaya ang angel of death hindi pumasok at pinatay yung kanilang mga firstborn, yung mga wala lang covering ng blood. So yan yung isang sinisignify ng blood ng Lord, na ng covering ng blood ng Lord, that because we are covered by the blood of the Lamb, which is the Lord Jesus Christ, the eternal Lamb, the Lord Jesus Christ, na hindi tayo mapapahamak, na walang mangyayari sa atin na hindi maganda. So sometimes naririnig natin yan sa mga prayer, di ba? So yun yung ibig kong sabihin. So yan lang po, maraming significance ang ginawa ng Lord, pero later madadaanan natin yan sa pag-aaral natin. But I don't think na matatakal natin ito lahat kasi walang 30 minutes na lang. So pwede naman tayong mag-part 2. Yan. Itong Leviticus 16, mahaba ito, iwan natin basahin, pero the Day of Atonement, ito na lang 17:11, maiksi lang yung verse. Sabi diyan, for the life of the creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Hebrews 9:22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Remember, di ba, sabi, for the wages of sin is death. So, ibig sabihin, pagka kayo nagkasala, ang kabayaran nun ay kasalanan. So, if blood has already been shed, that means nabayaran na ang kasalanan. No, because ang buhay ay nasa dugo. No, at yung dumanak na dugo, ibig sabihin merong buhay na nagbayad. That's why hindi na tayo kailangang magbayad dahil nagbayad na ang Panginoong Hesus para sa atin. No? Okay. So skip na natin ito. Dito na lang tayo sa letter B na tayo. The sacrifices provided a way for Israel to approach God through faith, obedience, and love. No, Hebrews 4:16 sabi, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in the time of need. No, so yun, no. Now, kagaya noong unang panahon, kapag hindi pa sila nakapag-sacrifice, ang mangyayari pag pumasok sila doon sa most holy place, sa Holy of Holies, ang mangyayari, makukonsume sila ng holiness ng Lord. Yung mga pare, hindi na sila makalabas doon sa holy place. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, kasi yung Tabernacle of Moses, meron yung mga compartments. Yung isa nga doon yung holy place saka most holy place. Yung most holy place, doon nandoon ang presence ng Lord. So yung mga pare, dala-dala nila yung mga kinonfess na kasalanan ng community ng mga Israelita na dadalhin nila para sa pagpapatawad ng Lord. Now, kung yung pare mismo siya mismo may kasalanan, so hindi siya makaka-approach doon, or kung maka-approach man siya doon, makukonsume siya, mamamatay siya. Pero here, no, because of the Lord Jesus Christ, ito yung sa letter B na tayo. Sinasabi natin, because of the sacrifices of the Lord Jesus Christ, we have an access to God. No, hindi na tayo kailangan pang dumaan sa pare, no. Hindi na tayo natatakot na makukonsume tayo ng holiness ng Lord because of the sacrifices na ginawa ng Lord para sa atin. Yun yung binabasa natin dito.
The sacrifices provided a way for Israel to approach God through faith, obedience, and love. Yun. So the sacrifices symbolically pointed forward. They serve at sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Yan. So nung ginawa ni Moses yan, ginawa niya yan according dun sa prescriptions na ibinigay sa kanya ng Lord. Okay? Then verses 10 to 1, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, can never by the same sacrifices repeated endlessly year after year make perfect those who draw near to worship. I think nabasa na rin natin to kanina, no, a while ago. Okay. Any questions so far? Any question? Wala po, Kuya. Wala po. Salamat po. Kasi para maintindihan natin ng mainam talaga yan, dapat napipicture natin yung Tabernacle of Moses. Hindi ko alam kung may picture ako ng Tabernacle ni Moses dito. Yes po, PJ, nagtaas ka ng kamay. Ano lang po PJ, PA, for the sake of discussion, wala po bang minsan natanong niyo po sa sarili niyo, any one of us? Kasi ako po natanong ko yun minsan. Bakit kaya nag-prescribe pa ang Diyos ng sacrificial system? Bakit hindi na lang automatic na pinadala na niya ang Panginoong Jesus nung nasa disyerto pa yung mga Israelita? Ano lang, although ang sagot is actually dinaanan na natin yan sa preaching, pero ayun lang, I'm just wondering, kayo po ba hindi niyo natanong po yung ganun? Bakit hindi na lang pinadala ng Diyos Ama agad yung kanyang anak habang nasa disyerto pa sila para hindi na kailangan ng mga shadow, hindi na kailangan ng mga sacrificial system na ganyan. Tinatanong mo ako at tinatanong mo ang lahat? Ang lahat. Ano lang, para lang for the sake of discussion. Okay. Ayun, hindi niyo rin po ba naisip yung ganun, parang na 'di ba, parang kung natin, bakit inantay pa ng Diyos na ilang years pang nakalipas bago na pinadala yung kanyang anak? Bakit hindi na lang agad-agad sa disyerto pinadala na lang niya? Para kumbaga matapos na ng lahat, masaya na lahat, parang ganun. So, sinong sasagot? Ako na? Kasi Ate Maricel nagtaas ng kamay. Yes po, Ate Maricel. Hindi ko lang po sigurado, pero parang nabasa ko po kasi yan eh. Para kasi may nabasa akong nawawala to rin yung isip ko. Yung po bang sa part na parang may umaagaw sa utak ko. Kaya mo yan, Ate Sel. May umaagaw eh. Kaya niyo po yan. Sino pong umaagaw? Yan, may nabasa ako niyan sa Bible. May Kalimutan umaagaw ko. ng mic niyo? Dali, kunin ko yung earphone. Maganda yun. Sandali lang. Nawawala talaga. Sorry. Okay lang po, sister. Umaagaw. Pakiulit nga po uli, PJ, yung tanong mo. Naagaw kasi yung yung sasabihin ko eh. Ay, ko lang kasi natanong ko kasi yung verse na nasasagot dito sa tanong na to, madalas makikita natin yan sa Christmas.
malapit na kasi mag-Christmas eh, kaya medyo doon na papunta yung isip ko actually. Once ba in your life or in your Christian life habang nag-aaral, hindi pa sumagi sa isip niyo yung tanong na bakit pinadala pa ng Diyos Ama yung anak niya nung parang kung titingnan mo sa New Testament, 'di ba? Bakit hindi pa nung panahon na nasa disyerto pa sila para wala na yung sacrificial system na dinescribe ni PA kanina, hindi na kinakailangan ng yearly, merong gagawin ng high priest na meron silang atonement sacrifice para sa kasalanan ng buong community. 'Di ba? Parang I believe although meron namang case na naisulat na yung high priest talagang namamatay siya pag nasa Holy of Holies kasi hindi pala hindi niya nai-atone yung kasalanan niya yung siya mismo. So parang 'di ba parang wala nang mamatay na high priest, para wala nang kailangang i-sacrifice sa mga animals, kawawa naman yung mga bulls, mga goats, 'di ba? Or kung poor sila, kawawa naman yung mga bird. Bakit hindi na lang pinadala agad ng Diyos Ama yung kanyang anak para right then and there, doon pa lang sa disyerto, kumbaga tapos na lahat, kalas na, wala nang Calvary, wala nang paghihirap na mangyayaring ganun. Doon pa lang sa disyerto tapos na. 'Di ba? Parang hindi niyo po ba na sumagi sa isip niyo na bakit ganun? Ba't inantay pa yung ganung katagal na panahon? Okay po. Kailangan ko pa din si PA kasi yung PA, ano mo po yung verse nung yung word become flesh and ano yun? Yung 'di ba meron pong ganyan? Hmm. And the word become flesh. John 1:12 yata yun. Kasi parang ganun po yung maidi-describe ko sa ganun eh. Okay po. Kasi 'di ba nag-umpisa nga sa word, tapos yung word is become flesh. So, Hindi ko masyadong ma-explain, PA. ganito po yung ang sinasabi po ni Pastora Joanne is so nung time na to nakikita niyo tong tabernacle, itong yan yung nakalagay na yan kung saan gumagalaw yung mouse ko. Yan yung tinatawag na most holy. Okay? Diyan po ginagawa yung sacrifices. Diyan ini-sprinkle yung blood dun sa tinatawag na mercy seat para sa ipagkakapatawad ng kasalanan. So ang sinasabi ni Pastora Joanne is bakit kailangan pa na meron nito, bakit hindi na lang dumating kaagad ang Panginoong Hesus at i-sacrifice ang sarili niya para hindi na kailangan nito. Yun po ang sinasabi ni Pastora Joanne na yung tanong niya kung bakit kinakailangan ay bakit kailangan pang magkaroon nito at bakit hindi nilang dumating kaagad ang Panginoong Hesus. Yun ang tanong niya po. So, yan. Kung merong gustong try magsagot. No, PA. Yes po. Opo. Feedback po. Nag-echo ba? Ayan po. Naka-speaker po kasi kami. Teka lang. Mag-mic lang ako. Parang na-encounter ko na po kasi yung ganyang tanong dati sa mga atheist, ganyan, mga unbeliever ni God. Tapos gusto ko yung naging sagot nung isa sa speaker eh. Ang sabi niya, kasi tinanong nun, bakit hindi na lang right away pinadala si Jesus Christ? Ano yan, simple answer, ang sabi lang na para lang, yung summary ng sagot niya ay, hindi natin kasi may intindihan yung essence ng ginawa ni Jesus Christ kung wala yung mga events nung dati, of the past. Yung mga symbolism nung nakaraan, hindi natin maintindihan yung essence ng ginawa ni Jesus Christ kung hindi nangyari yung mga nangyari dati.
For example daw sa mga anak natin, pag nadapa, hindi mo agad tutulungan, hayaan mo siyang gumapang muna, magkasugat-sugat. And then later on in life, magkakaroon ng sense yung mga nangyayari na yun. Ngayon, kung yung isip ng bata, malalaman niya na nung matanda na siya, hindi niya pwedeng sabihin na, Lord, bakit? Ay pa, ma, bakit hinayaan mo akong madapa nun? Di ba kaya mo naman ako buhatin, ba't hinayaan mo akong madapa? Kaso, without nung events of the past na yun, hindi niya malalaman yung essence nung buhay ngayon kung hindi nangyari yung mga nangyari dati. Na yung pagdapa pwedeng nag-symbolize siya nung mga failure sa buhay as time goes by sa kanyang adult life. Ganun din daw yung sa atin. Nandun na merong youth or the veil. Tapos yung Passover lamb. Yung mga nangyari daw sa past na yun, nangyari yon so that no sa pagdating ni Jesus Christ, may intindihan natin yung essence ng mga ginawa ni Jesus Christ. Kung paanong by grace na save tayo, by faith. Kasi hindi raw magkakasense yan kung hindi nangyari yung mga nangyari dati. Ayun po yung ina-adapt ko rin po na sagot. Okay po. Meron pa pong ibang, salamat po kay Jeff. Meron pa pong ibang gustong mag-try? So, okay. So, salamat sa sagot, Kuya Jeff. Actually, ang sagot dyan, matatagpuan din po sa Bible. Let me see if mapalabas dito. Hindi ata. Kasi naka-ano ako eh. Naka-ibang book. Naka-Bible study book kasi ako. Ay, ito. Tingnan ko kung mapapalabas ko dito yung Bible. Nakikita niyo po yung ano ko yung aking Opo. screen. Ayun. Ako na lang po sa pasar. Ano po yan? Galatians 4:4 po ba? Ito na, nakita ko na po. Galatians 3:24. Okay. Ayun. Bakit ganun? Galatians 3:24. Ayun lumabas. Sige po, pabasa na lang po, Ate Presi, kung ayun lumabas eh. Pastor. Sige po, basahin ko po. Opo, Galatians 3:24. Galatians 3:24. Sa ESV po, sabi po niya, so then, the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. Tapos sa 25 po. Sa 25, sabi niya, but now that faith has come, we are no longer under a guardian. So basically, salamat po Ate Presi. Basically, pag-aralan po natin yung Book of Galatians. Maganda po yun eh. Book of Galatians. Kasi diyan pinaliwanag yung relationship ng law. Because diyan, di ba, matandaan nyo sa preaching natin before, nandiyan dyan yung mga Judaizers na they are very zealous for the law. Pero wala yung faith nila. So, sabi sa NIV version kasi yung Bible ko eh. So, yung binasa ni Ate Presi is sa ESV. Sang sabi sa NIV, so the law was our guardian until Christ came. So, ibig sabihin, kagaya rin po ng sinabi ni Kuya Jeff, no, ito, yung sinasabi lang sa Biblia na ang law, kasi ano ba ito? Ito eh, ano to eh, law to ng Diyos eh. Ang nag-prescribe nito na dapat ganito ang gagawin ay ang Diyos.
No. So ang sabi, so the law was our guardian until Christ came. So kagaya rin ng ini-explain ni Kuya Jeff na sinasabi niya na na mas ma-appreciate, no, or mas maintindihan, pero what I'm trying to say is sa kung babasahin pa natin, I think sa Galatians 5 yun, ang sabi doon na ang law is our ano yung ginamit na term, yung ano yung nag-aano ng bata, yung nag-a-assist ng bata. Yung pedagogus, yung, schoolmaster. Schoolmaster. No. So itong law, ibig sabihin, piniprepare yung mga tao sa pagdating ng Panginoong Hesus. So yun yung law. Isang reason din is so that people will understand na through their own, they cannot attain holiness. No, they cannot attain forgiveness by their own. And even though meron ng law, makita pa rin ng tao na hindi pa rin nila ma-attain through their own. Kaya nga year on year nagsasacrifice sila so that they would understand that nothing in this world can save them. No? Nothing in this world can save them except the coming Messiah. No, so that yung faith nila will point to the coming Messiah. Ayun nga, piniprepare kasi sila. So that when the Messiah comes, so they would appreciate na maintindihan ng tao, kagaya natin, maintindihan natin kung ano ang value, what God means or meant for us, no, in terms of salvation natin, ang Panginoong Hesus. Kaya nga lang nung dumating ang Panginoong Hesus yun nga sa mga Israelita, hindi nila siya tinanggap kasi kaya nga galit na galit ang Panginoong Hesus sa mga sa mga Pariseo. Sabi ng Panginoong Hesus, you brood of vipers. Pagka kausap niya yung mga Pariseo, pero pagka kausap niya naman ng Panginoong Hesus yung mga makasalanan yun, di ba? Yung mga tax collector, yung mga adulterer, pero hindi niya naman sinasabihan, kayong mga ulupong kayo, hindi niya naman ginaganon. Kasi brood of viper, di ba? Ulupong yun. Hindi niya naman sinasabihan ng ganun, di ba? Anong sinasabi niya, di ba? Malumanay naman siya. Sinasabihan niya na, sin no more. Oh. 'Di ba? Ganun ang inaano niya. Pero pag sa mga Pariseo, galit siya 'di ba? Sabi niya, mga ulupong kayo, mga brood of vipers kayo. Kasi meron silang law, na alam nila yung law, pero hindi nila yung pang sarili nilang kapakanan ang inunan nila, yung gain, yung own gain nila, yun ang kanilang pinanghawakan. So yun kung bakit ito muna, hindi muna ang Panginoong Hesus. Kasi imagine na dumating ang Panginoong Hesus. So hindi maintindihan ng tao. Bakit kinakailangan ng Panginoong Hesus mamatay? Now, nung sa Israel, during the old times pa lang, alam na nila, naintindihan nila kasi ginagawa nila eh. Naintindihan nila kung anong kahalagahan ng sacrifice kasi ginagawa na nga nila. So the Lord prepared them. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 3 verse 24. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under a guardian. So hindi na kailangan yung mga yan kasi nandiyan na ang faith natin sa Panginoong Hesus. No, nung wala pa, so nandiyan sila, yun nga, to prepare us. Sabi nga ni Kuya Jeff kanina, yung ma-appreciate, no, although yung mga Israelita na yan, for sure nung dumating ang Panginoong Hesus, for example, ito yung sa Tabernacle of Moses, yung mga nabubuhay nung time na yan, for sure nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi na rin nila na-appreciate ang pagdating ng Panginoong Hesus kasi patay na sila. No, however, sa kanilang kasi yun nga ang
ang means of salvation is through faith lang eh. Wala namang ibang wala namang ibang way but through faith lang. Yung mga Old Testament people, they are looking to the Messiah. They are looking to the coming Messiah. Yung tayo naman, mga New Testament, we are looking to the risen Messiah. So ibig sabihin, Messiah pa rin ang faith natin. Ibig sabihin sa Panginoong Hesus, no? I'm only using the word Messiah para kasi to be relevant doon sa mga Israelita. So ayun yun. Pastor Rajaan. Pastor Rajaan. Apo, yung sinabi rin ni Ate Presi, yung Galatians 4:4, supporting verse din yun. When the set time has fully come. Pero ang kagandahan kasi nun, just to remind us na God is indeed in control. Hindi siya, walang option A or B sa kanya, walang plan or walang plan A, walang plan B. Ibig sabihin, kahit na nangyayari na yung sacrificial system na yan, talagang may sinet na panahon ng Diyos para ipadala niya yung kanyang anak. Ngayon, madaming sapantaha dyan kung bakit nung time na yun na pinadala ang Panginoon, yun nga, tama po yung sagot niyo, PA, at saka si Kuya Jeff, sa 3:24, kasi nga, hindi pa talaga handa ang tao. Their hearts have to be prepared for the coming Messiah. Pero pwede ring sabihin ng pilosopo, hindi naman lahat ng Israelita tumanggap. Okay lang din yun, kasi ang point doon, merong tumanggap na mga Israelita katulad nila Peter, yung kanyang mga naging disciples. Yun nga, ang pinaka-essence pa rin yan, by faith pa rin talaga ang salvation ng tao. And pangalawa, ganun na lang yung wisdom ng Diyos na nakikita niya years to hundreds of years to come pa para maipadala niya ang kanyang anak para talagang ma-embrace, maintindihan ng tao yung kanyang sacrifice. Ngayon, sad to say, kahit hanggang ngayon, meron pa rin mga hindi nakaka-realize ng pasakit na dinanas ng Panginoon. And it is really by faith lang talaga ang salvation. Kaya yun, dun tayo kailangang gumalaw sa mga hindi pa alam yung katotohanan na yun. Kaya maganda yung Bible study na ganito, wrong word. Natututo tayo para kasi katulad nga nung sabi ni Kuya Jeff, narinig niya may nagtanong, ay na naman yung atheist na nagtanong na naman. Pag nagtanong kasi minsan sila madalas philosophical yung dating. So ayun, tama naman po yung sagot na talagang hindi pa panahon. Only God knows talaga kung kailan yung panahon na yun. And our hearts has to be ready. And praise the Lord kasi tayo, nung tumanggap na tayo, nung nakakilala na tayo sa Panginoon, our hearts were ready also. Hindi rin yung basta-basta. Appointed time din yun. Set time pa rin din yun para sa atin. Yan po. Amen. Salamat po. So kung makita natin dito sa figure sa illustration, I don't know, hopefully nakikita niyo yung nakikita ko, no? So ito yung tabernacle of Moses. Paano nangyari to? Nangyari to nung ang mga Israelita ay lumabas sa Egypt when they were nung lumabas na sila sa Egypt. So nag-prescribe ang Diyos Ama, nag-prescribe kay Moses na gumawa ng tabernacle, at kung tawagin nga ito is tabernacle of Moses, pero actually it's not tabernacle of God, no? Makikita natin dito ang mga nasa loob nito is yung napaka-importante, ito yung most holy place where the mercy seat rests, no? At saka ito yung Ark of the Covenant. Itong kung nakikita niyo yung mouse ko umiikot, yan yung Ark of the Covenant. Diyan ini-sprinkle yung blood ng sacrificial lamb. At nasa saan yan? Nandoon yan sa loob. Tapos diyan, sa gitna niyan, meron yung curtain. Ang curtain na yan, nakalimutan ko na, basta napakakapal niyang curtain na yan. Kasi pag pumasok ang tao, diyan, pumunta sa most holy place kung nasa ng presence ng Lord, at ang tao ay may kasalanan, so mamamatay siya kasi makukonsume siya ng holiness. So ganun ang nangyayari sa mga priest.
Kaya ang ginagawa sa kanila noon sa priest, syempre hindi mo naman alam kung yung priest ay meron palang hidden na kasalanan. So, pag pumasok siya diyan, mamamatay siya, hindi mo alam, patay na pala. Kaya ang ginagawa nila, tinatalian nila sa paa. Sa paa ba o sa baywang? Sa baywang ata. Tapos nilalagyan nila ng kalembang. Baywang po, PA. Yun sa baywang. Nilalagyan nila ng kalembang, tinalian sa paa, ginawang preso yun. Sa baywang pala. Tapos lalagyan nila ng kalembang kasi ng bell para malaman nila kung buhay pa o patay. Patay na yung priest, yung high priest. Ganon. Kasi yung high priest ang magdadala ng sacrifice, i-sprinkle niya yung blood dun sa mercy seat. Tapos yung kapatawaran ng mga kasalanan ng mga Israelita. Ganun po yung ritual na hindi nila gawa-gawa ito. Yan ang piniscribe po ng Diyos sa kanila. Pero ang sabi nga natin kanina, nabasa natin kanina, ang Diyos hindi niya gusto yun eh. Pero piniscribe niya sa kanila, yun nga, kanina, 'di ba? Maganda yung tanong ni Pastor Joan kasi to prepare them to understand, no? For the people to understand why they need a savior, why they need the Lord Jesus Christ. So yun. Tapos makita natin diyan, dito naman yung holy place, no? Itong most holy place, dito ang holy place. Yan, the holy place with the golden table, the bread of presence, golden lampstand, and the altar of incense. Ito po yun. Ito na yan. Itong apat na yan. Ito, nasa loob yan ng Holy of Holies. Tama. Holy of Holies or sa most holy place. No? Tapos, ito naman yung inner court na tinatawag. No? Tapos ito naman yung outer court. Okay? Yan po yung Tabernacle of Moses. Yan. Pastor, Uy, yes po. Kaya Kenneth. ganyan din po ba ang itsura ng templo nung si Jesus time na? Itsura ng Templo po, yung templo sa Israel nung Jesus time na po yun. Nasa dumating ba si Jesus Christ? Hindi. Actually, nagtaas ng kamay si Pastor dyan. Bago ka magsalita, PJ, saglit lang. Actually, ang nangyari, itong Tabernacle of Moses, actually, itong Ark of the Covenant, nawala po yan. No, nawala po yan eh. Kasi nung time na bago... Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Hindi ba natatagpuan? Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan. Pero may mga nagsasabi na natagpuan na daw, pero hindi pa lang, ayaw pa lang daw ipa-reveal. Pero hindi ko alam kung totoo yun or what. Pero nalaman nila yan, alam niyo kung kailan nila yan nalaman, sinasabi sa history na nalaman nila yan. Kasi 'di ba nung namatay ang Panginoong Hesus, na-tore yung veil ito. Ito yun eh, yung curtain, yung sinasabi na na-tore, nahati sa gitna yan. Anong namatay ang Panginoong Hesus, doon nila nalaman na nawawala yung yung Ark of the Covenant. Na niloloko na lang pala sila ng mga Pariseyo, ng mga high priest. Wala na pala doon yung Ark of the Covenant. So anyway, yung tanong mo Kuya Kenneth, ang sa pagkakaalam ko hindi yan yung ng temple na yung temple na pinagawa ni Solomon, yung ba yung tinatanong mo? Opo, Pastor, yun yata po yun. Hanggang na yung iba po nagalit si Jesus Christ na winalis niya yung mga vendor, yung templo po na yun. Yan din po ba yung itsura niya sa loob? Hindi. Iba yun. Iba yun. Yung temple na yun, as in temple talaga yun. Yes, PJ, nagtaas ng kamay si PJ. Itong temple na itong tabernacle ni Moses, siya, temporary lang siya. Parang yung tent lang talaga siya. Ang tawag nga nila madalas dyan tent of meeting eh. Syempre nung dumating si David, nandito naman 150 feet long, maiksi lang, 30 feet long. Nung dumating na si David, ibig ko sabihin si David na yung hari. Ibang tabernacle na, wala ning tabernacle of Moses, ang tawag na tabernacle of David. Tapos 'di ba kung maalala niyo merong Phoebe quiet.
Kung maalala niyo 'di ba meron yung may tagpo na gustong pagawan ni David ng temple talaga, as in temple talaga na the temple na nasa Jerusalem. I mean ruins na ngayon. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi siya yung magpapatayo kasi nga may blood sa kanyang kamay. Ang son niya na si Solomon ang magpapatayo. Yung pinatayo ni Solomon na yun yung may remnants ngayon or yung may Yun yung hindi ko giniba. Oo, ayun yung ang tawag sa ganun, ruins, ayun. Giniba yun Yun yung nung ruins na nandun ngayon sa Jerusalem. Bakit Pero papatayo? kung titingnan natin dun sa story ni ni Solomon, ang ganda talaga ng 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 temple na pinatayo. Quiet mo na, Phoebe. Alam niyo, ma-share ko lang, meron akong one time na nabasa, nagsisisi nga ako kasi hindi ko ini-screenshot nung panahon na yun eh. Kasi hindi pa naman uso ang screenshot nung time na yun. Nabasa ko sa internet, merong lawyer pwede ko bang sabihin yung pangalan ng country niya dito? Lawyer from Egypt na gusto niyang mag-file ng kaso sa bansang Israel. Gusto niya na pabayarin ng Israel dun sa mga ginamit na material sa pagpapatayo ng temple nung panahon ni Solomon. Kasi parang nakalagay doon na ewan ko kung alam yung wood na cedar, parang ganon. Nanggaling yun sa Lebanon. Inaaya din niya ang Lebanon na mag-file din ng complaint. File ng kaso. Yung mga gold daw kasi nanggaling daw sa Egypt. So, at saka dahil sa 10 plagues daw gusto daw nilang pagbayarin ng Israel. So alam nyo yun, ang for me nung nabasa ko yung news na yun, parang, di ba, hindi naman kayo naniniwala sa Bible, pero yung pagdating sa history na ganyan, naniniwala kayo na may pinatayong temple nga, tapos sinasabi nyo na nanggaling sa country ninyo, pero hindi nyo magawang maniwala sa totoong Diyos, pero yung porque may material na involved, gusto niyo na pagbayarin yung mga Christians. Parang ganun yung ko doon. Maganda po yung story ng temple. Sana makapunta tayo ng Jerusalem one time. Okay po. Okay, thank you po. Thank you, BJ. So ito, Kuya Kenneth, hindi siya templo. Sabi nga ni Pastor Joan, tent po ito kasi this is during the time nung nasa wilderness ang mga Israelita. Paglabas nila, 'di ba? Paglabas nila ng Egypt. So pumunta si Moses, 'di ba? Pumunta sa saan ba yun? Sa Mount Sinai ba yun? Apo. Mount Sinai nga ata yun. Yung kung saan kinausap niya ang Lord, kung saan dun binigay yung 10 Commandments. Tapos, di ba, pagbaba niya, itong mga Israelita, kung ano nang pinaggagawa, di ba, ang dami nilang gumawa sila ng Diyos-Diyosan. So, nag-prescribe ang Lord na tabernacle. So, iyan yung gagawin nila para dun sa mga kasalanan ng mga Israelita. No, diyan dadalhin para dun sa ipagpapatawad ng mga kasalanan nila na hindi nga na ginagawa nila year on year. Yun. Okay. So 10:07 na, hanggang dyan na lang muna tayo. Meron po kayong katanungan? Next week na lang po. Late na eh. Sige po. Sige. Maganda rin itong, alam nyo, maganda itong tabernacle na to eh. Meron ding istorya itong yung kinuha ng mga Palestine to eh. Itong Ark of the Covenant, kinuha nila to. Kasi alam nila na nandirito yung presence ng Lord. Tapos kung sino mang humawak dito, namamatay. Kaya ang ginawa nila eventually, pinabalik nila sa Israel. But anyway, some other day na lang. Okay. Hello, PA. Ay, opo. Opo. Pero kahit next week na po sagutin. Isa lang sa mga naging question ko dati. Kasi po, di ba si Jesus Christ pinadala, nagkatawang tao siya para siya yung ialay na on behalf ng lahat ng kasalanan ng tao. Pero hindi talaga siya tao, nagkatawang tao.
bakit po si Jesus Christ pa? Bakit hindi na lang siya nagpadala ng angel na nagkatawang tao din? Kasi di ba may account din naman sa Bible na yung angels kumuha rin sila ng katawan ng tao. Hmm. Apo, yun po. Bakit hindi na lang angels ang pinadala? Bakit si Jesus Christ pa? Hmm. Yan po. Pero kahit next week na po para may suspense ng konti. Sige. Walang problema. Actually, alam ko na yung sagot diyan, pero sa next week na lang din. Pang pro Para nga may suspense. Okay po. So, Ate Maricel, nagtaas ka ng kamay. Parang ganun na rin po yung isasagot ko kanina kay kay PJ. Yung question niya ngayon, parang yun po yung gusto kong sabihin kanina kay PJ. Opo. Yung word become flesh. Hindi ko po kasi matandaan kung anong version eh. Sa Book of John po, John chapter 1 verse 12. Ang ibig sabihin po ng word became flesh na yun, Ate Maricel, kasi po in the Old Testament, like for example in the book of Isaiah, madalas po na kino-quote ni Isaiah ang Panginoong Hesus. Although hindi niya sinasabi yung name ng Panginoong Hesus, but we all know na Panginoong Hesus yun. So ibig sabihin, yung mga prophets madalas po na nababanggit ang Panginoong Hesus. Kaya pagdating po ng Book of John, ang sabi po ni John, and the word became flesh. Ibig sabihin, nung una sa scripture, word lang siya. Salita lang siya na nababanggit ng mga sa propesya. Pero nung New Testament, nagkatotoo na. Yung propesya, nagkatotoo na. Naging tao na yung propesya. Yun po yung ibig sabihin ng and the word became flesh. Yung propesya na salita lang before, sa scripture, ngayon ay nagkatotoo na, naging tao na. That's why sabi, and the word became flesh and dwelt among us. Yun po ang ibig sabihin ng Ate Maricel. Okay. Yan. Okay, so let's pray na po. Ayun, John chapter 1 verse 14 and John 1:1 sabi ni Pastora John. O John 1:14 nga pala yun. Okay, so let's pray. Let's pray. Father God in heaven, thank you Lord for this wonderful night. Salamat po Lord sa aking mga kapatid. Kasama ko po nag-aral ng iyong mga salita. Lord, dalangin ko po Panginoon, ang lahat ng aming mga napag-aralan Panginoon ay amin po Lord na panghawakan at pakalinangin Panginoon. At ito po ay Lord magbigay ng encouragement sa aming mga buhay. At magawa po namin ito na hindi lamang basta mapakinggan, ngunit maisa pamuhay po Panginoon. At ganun din Lord, dalangin ko po Panginoon sa aking mga kapatid na kasama ngayon na by next Sunday Lord, bigyan mo po sila Lord ng kanila pong passage kung saan po na kanila po ito Lord God na gagamitin po Lord God para po sa kanilang mga devotion Panginoon. Para po Lord na ma-share po nila yung kanilang devotion sa amin Panginoon, at nang ito Lord God ay magsilbi rin naman po na encouragement po sa amin at lalo na Panginoon dun sa kanila na mag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po Panginoon sa aming pagtulog. Dalangin ko po ang iba yung kapahingahan Panginoon upang sa araw ng bukas Lord, sa amin pong mga pagpasok sa aming mga trabaho, bigyan mo po kami ng Lord opportunity Lord God upang makapag-share po, may-share po ang iyong mga salita, ang mabuting balita Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Palain mo pong bawat isa. Kung aming sama dalangin sa iyong pangalan Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Amen po. Sa lahat. Salamat po. bless Good po. night. God bless. Oh. Good night and God bless you sa lahat. Good night. Good night, everyone. Night, night. God bless. Bye. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Nice doing that. Wait. Kuya Jeff, may sinasabi ka